Hello guys! Welcome back to my channel, Aileen de la Cruz Vlog. For today's video, papakita ko po sa inyo ang kaganapan dito sa aking munting taniman. Sa mga bago po sa aking channel, pakihit naman po yung subscribe, like at notification bell. At sa mga datihan ko po na supporters, walang sawang sumusuporta, maraming salamat po. Now, I am sharing my talbos ng kamote update. So, just recently, nanalbos po ako dyan. Yung mga baby leaves or sprouts. Inani ko na po. Ayan, meron na naman bagong naglulusutan. Yung mga ganyan na maliliit na dahon. Nilalaga ko po kasi yan guys. And then, kinakain ko siya. Favorite ko po yan kahit wala nang sausawan or whatever, isasama ko lang yan sa kanin, at kung ano man yung ulam ko, we'll go with it. Yan guys, so nakakatuwa lang pong i-share sa inyo na nakakapag harvest ako ng talbos kamote ng libre dito sa aking munting garden. Ayan po. Kasi wala naman pong mabibiling ganito rito. Dito po pala ako sa New South Wales, sa Australia. So para-paraan lang po para magkaroon ng pinalakihang talbos kamote. Dahil syempre mula bata po tayo, mahilig po tayong kumain ng gulay. Kaya ayan po. Yan. Gumawa ako ng paraan para hindi ko na kailangang mag-order, maghanap kung saan ako makakabili ng ganyan. So, maging resourceful po tayo sa ating buhay. Ayan, nagtanim. Anyway, napakaganda po or napaka-healthy po ng lupa dito sa Australia. Kahit ano pong itanim nyo dyan tutubo. Ito pong aking puno ng sili. Na-harvest ko na po yung bunga niya na 2 sili. Ang sarap din, pamaksiw. Tsaka panigang. Nihintay ko po siya na bigyan niya ulit ako ng bagong bunga. So far, tingnan ko nga kung yun, namumulaklak na po siya guys. So indication niya na malapit na siyang mamunga. Ayan, ito, yan yung pinagkuhanan ko ng 2 sili. Pero hindi ko siya kinuhanan in one go. Pa isa-isa. So, pinitas yung isa, then interval ng ilang araw or week. Then yung isa. So ayan, mahangin po ngayon guys. Kung mapapansin nyo po pala, isi-share ko lang yung pong kamatis. Medyo hindi na siya ganun ka-healthy yung puno niya. Kasi parang napansin ko lang pag papalamig na rito or papunta ng winter, malamig na yung panahon, hindi niya na kaya mag-strive. Mas gusto niya sa arawan. So, hindi ko na siya ginagawa ng anumang effort para mabuhay siya. Kasi parang ganun yata yung adaptability ng kamatis dito sa malamig na panahon ng New South Wales. Pero dinidiligan ko pa rin po yun. Kahapon nagdiligan ko yan. Yan. Nakakatuwa lang po rito sa aking kamatis ay napakaraming bunga. Kailan lang nag-harvest po ako. Oh my God. Meron na po laglag na. Ayun, sayang naman. My God. Sayang naman yun guys. So, nalaglag na siya sa lupa. Hindi ko na yan pwedeng ewan yan. Baka mamaya na pasukan na yan ng kung ano. Pansin nyo po guys. Nakakatawa no. May harvest na naman ako. In a few days magluluto ako ng sarsyadong fish. Alam ko may isda pa ako dyan sa freezer. Tapos yung na-harvest ko na nakaraan na kamatis, hindi ko pa nagagamit. Though may kamatis kami na nabibili sa grocery shop. Pabilog naman po yun. Hindi ko naman siya meron pa rin naman kaming ganun na kamatis. So, ang gagamitin ko kapag nagsersyado ako ng isda is ito pong mga
kamatis. Ayan, di ko na po yan kukunin guys. Nalaglag na po eh. Tapos doon banda. Ayan, 2 puno lang po ito actually. Pero napaka sumipag mamunga. Ayan. So, marami pong papahinog guys. Marami na naman akong mapipitas. Tapos ayan oh. Saan ka pa? Ayan. Tapos ayan pa rin kahit na nahihirapan na yung puno na mabuhay kasi papalamig na yung klima striving pa rin siya lumalaban pa rin yung kamatis at ang dami niyang binubunga guys. Ayan. Ayan pa may mga baby pa. Ano ba yan? Madami. So yes. Meron pa dito. Tas eto pa. Hala. Salamat po at napakalusog ng lupa rito. Masipag mamunga. Ayan pa ibang shape naman po yan. Kumpara dyan. Baka wala mang 1 week mamumula ito. Ako palang pipitasin. So, hindi siya sabay-sabay mapipitas. Ayun lang po guys. Senior ko lang po sa inyo kung ano ang kalagayan ng aking munting taniman dito sa amin. Sa tinitirahan namin dito sa New South Wales. Ang halamanan po rito guys, hindi sa pinaka-ground tinatanim. Kapag residential siya, hindi siya talaga na farm. So, kung pansin nyo po, may po yan, may timber or kahoy, tabla I should say. Ayan po 2 patong sa ibabaw ng lupa. Yun nakapako kasi may pako. Tapos yun yung lalagyan ipo-form ng rectangle. Depende kung anong shape ang gusto, pero normally nakikita ko is rectangular shape. Tapos lalagyan ng lupa. So, nung nagtanim po kami dyan ng asawa ko, namili po kami ng patabang lupa, yung parang loam soil sa atin. Ayun, tapos wala na pong nilagay kahit Healthy naman silang nagsitubo lahat. Ayan, awa ng Diyos dami kong aanihin na kamatis na naman, my God. Hindi lang 1 kilo, 2 kilo siguro ito. Dami-dami. Dyan. Ayan. Ito ba guys, nakakatuwa. Masarap pa rin sa pakiramdam yung may inaani ka, yung like yung buhay ko po sa Pilipinas, sinubukan ko rin pong magtanim dun sa may bundok namin. Sad to say, dahil mainit doon, hindi gaanong maganda yung kinalabasan ng tanim namin. So may namunga man, hindi ganito karami. Lalo na yung mga talong, hindi siya gaanong naging healthy. Pero dito nakakatuwa po walang ka-effort. Bibiyayaan ka ng maraming bunga. Ayun lang po guys, salamat po sa panonood, at kung may comments o suggestion po, mag-leave lang po ng message sa comment section box, at susubukan ko po iyang sagutin or mag-reply. At marami pong salamat sa inyo. At meron po pala akong subscription join button dyan sa aking channel. Pwede po kayong mag-join, mag-make ng payment ng I think around 79 starting, 99 per month. Tapos meron po ako mga exclusive videos na para lang po siya sa mga member. Okay, salamat po, and see you on my next vlog. Thank you. Bye.